Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Sa mapagpalang araw po sa inyo ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Ngayon po ay sumasapit po kami ng live sa ganap na alas 3:31 ng hapon ngayong March 29, 2020. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan pa rin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod at kaibigan, si Brother Melvin Sarmiento. Kasama po ang aking technical, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. At kami po'y nag-aanyaya na kayo po'y makibahagi sa atin ng programa sa pamamagitan ng pag-post ng inyong mga tanong na may kinalaman po sa usapin ng Biblia. Doon po sa aming Facebook account, sa Reasons of Faith Media Ministry, at amin po itong ipaglilingkod. Sa mga oras na ito, amin pong sasagutin yung mga katanungan na nai-forward po sa amin. Yan po yung ating mga paksang pag-uusapan, yung mga paksang limiin at himay-himayin ay ang inyo pa rin pong mga tanong. At syempre, pinasasalamatan po namin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating programa sa iba't ibang panig po ng ating sanglibutan. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, harinawa po ay datnan po kayo sang-ayon sa biyaya at pagpapala at kapayapaan sa pamamagitan ng programang ito sa atin hong pagtalakay ng salita ng Diyos na magdudulot sa atin ng pag-asa. Ngayon, bago tayo lubusan dumako doon, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na inyong niloob ng programang ito ay makapagsahimpapawid at muli ay may paabot sa aming mga kaibigan ang nais po ninyong ipaabot ng mga salita na magbubunga ng pag-asa at katiwasayan, kapayapaan sa aming espiritual na kalagayan. Igawad ang patnubay ng Santong Espiritu at anuman pong mga kasalanan, pagkukulang na inyong nakita sa amin, O Diyos, maaari ba kami po inyong patawarin at samahan kami ng Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagtalakay ng inyong salita. Sa aming kakayanan, wala po kaming magagawa. Kaya't kami po ay umaasa lamang sa inyong karunungan na maipaabot sa amin ang mga kaalamang ito, lalo na sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nagsusuri. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon ninyo, Ama, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So ngayon po ay dadako na tayo dito sa atin pong unang tanong na ipaglilingkod. Ito ay na-forward sa atin at kahapon hindi po ito umabot doon sa mga tanong po kasi natin na pinag-usapan. Ano ho? Ang unang tanong ay galing po dito kay kapatid na Esther Uy. Siya po ay taga Sweden. Ang sabi niya, Good AM kapatid, kasi kahapon po ito na-forward. Nakatatlong ulit ko pinanood at pinakinggan itong last video mo na ipinadala sa akin at ibinahagi ko sa ate ko. May mga katanungan siya na gusto ko ikaw sumagot para mas malinaw. Una, you mean kapag nag-declare ng National Sunday Law ang US, it's time to flee in the mountain. Kahit hindi pa declare sa Pinas. Ganon ba yon? Pangalawa, mga SDA believer lang ba ang pwede mag-flee sa mountain? How about yung mga mahal natin sa buhay na hindi SDA? Pwede ba sila isama sa pagtakas? So, taga-Sweden nga po itong ating kapatid na nag-forward. Sabi niya, kasi napakinig ko sa ibang kapatiran natin na kapag nag-declare ng Sunday Law, halimbawa nasa Canada ka, umalis ka doon at lumipat ka sa ibang lugar na wala pang Sunday Law. Tama ba yon? At sabi ng iba, hindi daw lahat lilikas kasi need pa ng iba makapakinig ng pabalita ng kaligtasan. Kayo bang mga evangelist yung sinasabi na gagamitin ng Diyos
sa huling panahon para i-preach yung gospel tulad ng ginawa ni Noe na nag-preach ng 120 years bago bumagyo. So, yun po yung sunod-sunod at magagandang katanungan ng atin hong kapatid. Ano ho? Una, atin pong lilinawin po itong una niyang punto sa kanyang tanong na kapag nag-declare daw ba ang United States ng Sunday Law, yun po yung panahon ng pagtakas patungo sa kabundukan kahit hindi pa na-declare sa Pinas. Kasi ang pag-declare ng itong Mark of the Beast na International Sunday Law, pangbuong mundo ho kasi ito So magsisimula doon sa ikalawang hayop na ayon sa prophecy ng Revelation chapter 13. Kaya nga ang sabi doon, pasasambahin niya ang lupa doon sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. At pupwersahin niya ang lahat. Anumang status ayon sa talatang 15 ng Kapitulo 13, mayaman ka man, dukha, laya, alipin, dapat mong tanggapin ang tanda o tatak ng hayop dahil pag hindi, ikaw ay hindi makabili o makapagbili at ipapapatay ka pa. Yun po ang kabuuan ng sinasabi doon sa utos ng ikalawang hayop natin hong pinag-aralan sa mga nauna nating pagtalakay. So, ito pong sinasabi rito, talagang isahang utos ito pang buong mundo. Hindi po ito yung tipong paisa-isa lang. Ngayon, gusto kong basahin maya-maya yung sinasabi ni Ginang White pagdating doon sa puntong yon. Kasi ayon sa Biblia, pang buong mundo yan. Yung enforcement na yan. So pag dineclare yan, lalo na nitong ikalawang hayop, talagang susunod ang lahat. Dahil yan po ay isang usaping pangbuong sanglibutan. Meron po yung pinaguhugutang mga pangyayari kung bakit kinakailangang isakatuparan ng sabay-sabay. So, yun po ang sinasabi doon sa unang punto na gusto nating sabihin. At dito nga sa pangalawang punto niya, mga Seventh-day Adventist believer lang ba ang tatakas sa kabundukan? Paano yung mga mahal natin sa buhay? Sasagutin po natin yan at kukuha tayo ng pagbabatayan din doon sa pangyayari sa kapanahunan ni Lot nung bago gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. So ngayon, tingnan natin dito ay ang binabanggit ni Ellen White sa Testimonies for the Church. Babalikan ko po ito, volume 5, page 464 up to 465. Ang sabi dito ay ganito: The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians. So the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Ito yung sinasabi ni Ellen White. At doon po sa ating mga kaibigang nanonood ito po ay doktrina sa panloob ng Seventh-day Adventist. Ngayon, kung mayroon kayong tanong sa pangdoktrina, sa panglahatan, pwede po ninyong itanong yan. Pero ito pong pinag-uusapan dito sa unang tanong po kasi ito na may kinalaman sa usapin sa loob ng Seventh-day Adventist. Para hindi lang ma-misinterpret ng mga kaibigan nating non-Seventh-day Adventist ang usaping ito. Pero kayo po, pwede po kayo magtanong na mga hindi Adventist para po talaga sa lahat ang programa po natin. Ngayon, papaliwanag ko na po itong binasa ko sa writings ng pinapaniwalaan naming propetisa na si Ginang White. Kung ikinumpara niya yun pong destruction ng Jerusalem noong 70 AD doon sa final destruction ng sanglibutan. Ito po ay sa panahon na i-declare ang Papal Sabbath o yung sinasabi sa doctrinal natin na National Sunday Law. Ikinumpara dito na kung papaano na sinabi ng Panginoong Jesucristo bago gunawin o bago ang kagibaan o destruction ng Jerusalem sa pamamagitan ng mga Roman armies, na kapag nakita na ninyo ayon sa Luke chapter 21 verse 20 up to 21 at Matthew chapter 24 mula verse 17 at patuloy, pag nakita na ika ninyo na pinapalibutan ito pong Jerusalem ng mga sundalo
Iyan yung panahon ng pagtakas na ninyo. Kumbaga, yung mga nasa loob ng bahay, diretso na sa pagtakas palabas. Yung nasa bubungan, huwag nang pumasok sa loob ng bahay para kunin kung yung anumang gamit sa pagtakas. Yung nasa labas naman at nasa bukid, sa pagsasaka sa labas ng Jerusalem, huwag na ikang pumasok pa doon sa loob para kumuha ng balabal. Meaning, pag nakita na ninyo yung signal, yung warning na sinabi ng Panginoong Hesus, diretso na sa pagtakas. So yung sinabi na yun sa Luke chapter 21 at sa Matthew chapter 24, literal na naganap, historically speaking, nung AD 66, nung lumusob si Cestius Gaius doon sa Jerusalem. Pinalibutan lang nila. For about 6,000 soldiers, ayon po sa historian na si Flavius Josephus, doon po sa Antiquities of the Jews. Yan po, makikita naman po ninyo maaklat ng kasaysayan na yon. Anyway, si Flavius Josephus po kasi ay nabuhay mismo nung kapanahunang yon. And in fact, siya ay ginamit ng Roma bilang war correspondent at naging negotiator para sa mga Hudyo na sumuko na lamang sila at huwag nang lumaban sa mga Roman soldiers. Pero hindi po nangyari yon at talagang lumaban ng gusto ang mga Hudyo, kaya napahamak po sila. Milyon sa kanila ang namatay at ang iba sa kanilang mga buhay ay ginawang alipin, bihag sa ibang mga bansa, ipinagbili po ang mga Hudyo. So yun ay literal na nangyari sa kasaysayan dahil before dumating yung destruction noong 70 AD, ipinakita muna yung pagpalibot ng mga Roman soldiers sa pangunguna ni Cestius Gaius noong 66 AD. And then, hindi tinuloy ni Cestius yung kanyang pagsalakay. Tandaan nyo, 66 AD. Yung warning ni Kristo na sinulat sa Matthew 24 and Luke chapter 21 is for about 31 AD. So ilang taon ang lumipas bago nangyari yung sign, yung signal na sinabi ni Kristo, pag nakita ninyong pinapalibutan, tumakas na kayo. At yun nga ang nangyari nung 66 AD, pero nung nakita ng mga Hudyo na hindi tinuloy ng mga Roman soldiers ang pagsalakay, hinabol nila ngayon ang mga Romanong sundalo at maraming napatay sa mga Romanong sundalo ng panahong yon. Sinadya talaga ng Panginoong ipakita lang na pinapalibutan nila ang Jerusalem. At yun ang kinuhang pagkakataon ng mga Kristiyano, Hudyo man o Hintil, na sumunod at inalala yung sinabi ng Panginoong Hesus, diretso literally, tumakas talaga sila. Ha? Tumakas sila sa mga bundok. Tumakas po sila sa mga lugar na ligtas. At nung nag-resume, after 4 years, nag-resume ng pagsalakay ang Roma sa pangunguna ni General Titus noong 70 AD. 4 years, 4 na taon after that sign na sinabi ni Kristo, doon namatay yung milyon na mga Hudyo at yung karamihan sa kanila na mga buhay ay dinilang bihag at ipinagbili sa mga taga-ibang bansa. So nung sinabi ni Kristo, kapag nakita na ninyong pinapalibutan ito, malapit na ang kanyang pagkawasak. Tingnan nyo, pinalibutan, ipinakita ng Diyos na pinalibutan ng Jerusalem, 66 AD. Nung sinabi ni Kristong malapit, yung malapit pala na yun, 4 years after nung nakita yung sign, nawasak ho ang Jerusalem. Talagang nakakagimbal yung kanilang pagkawasak at yung kamatayan ng mga Hudyo sa panahong yon. So yun yung ginamit ni Ellen White na comparison dito naman sa panahon ng pagwawakas ng sanglibutan. Na kapag in-enforce na, meaning ipinatupad naman yung Papal Sabbath, yung National Sunday Law, na tuwirang yuyurak, lalapastangan sa Sabat ng Diyos, yung pangingilan ng ikapitong araw na Sabado, kapag in-enforce yan, yun na yung signal, sign, na umalis na kayo sa syudad. Kapareho, nung sinabi ni Kristo, ito ang signal para umalis kayo sa Jerusalem. So hindi na ho tayo dapat nagbibigay ng anumang katwiran. Dahil kung yung mga Hudyo, before the destruction of Jerusalem, ay nagpaantala pa ng kanilang pagtakas, kaya nga malinaw yung sinabi ni Kristo, yung nasa bubungan, kasi ang architectural design ng bahay ng mga Hudyo ay yung pinakabubong nila, yun ang kanilang relaxation. Kumbaga sa atin naman, yung balkon, yun ang tawag natin sa relaxation na place, yung balkon. Sa kanila, yung pinakabalkonahin nila, bubong. Kaya yung nasa bubungan, sangayon sa Matthew 24:17, huwag nang pumasok sa loob ng bahay upang kunin kung ano pa mang gamit. Diretso na sa pagtakas. Hindi kailangang magpaantala. Hindi kailangang magpa-delay-delay. At mamaya babasahin natin
sa kapanahunan noon ni Lot na ganun din ang principle. Without delay, diretso na sa pagtakas. Walang anumang hihintayin mo pa na yung sa ibang lugar, lilipat ka doon pag walang Sunday law. Tandaan natin, sabay-sabay ho ito. Kaya nga international ho ito. Kaya maliwanag ang sinabi ni Ellen White, in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. So, kaya ko binanggit kanina, ito'y doctrine na panloob. Ibig sabihin, pang Seventh-day Adventist. Yung warning na yon ay para sa mga Seventh-day Adventist, yun ang panahon para umalis sa syudad at pumunta sa mga bundok. Next slide, itong makikita natin sa Desire of Ages. So Christ's disciples were given warning of the destruction of Jerusalem. Those who watch for the sign of the coming ruin and fled from the city escaped the destruction. So now we are given warning of Christ's second coming and of the destruction to fall upon the world. Those who heed the warning will be saved. Nakita po ninyo? Yung comparison ng warning at yung makikinig. Those who heed, yung makikinig sa babala, siya lang ang maliligtas. Kung paano ang mga Hudyo before the destruction of Jerusalem, nakinig sila, hindi nagpaantala, diretso na sa pagtakas, yun ay naligtas. Wala ni isang Kristiyano na masunurin kay Kristo ang namatay noong 70 AD sa destruction ng Jerusalem. So ganun din sa final warning na sinabi, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, the enforcement of papal Sabbath or the national Sunday law, it will then time to live. Huwag nang pagpaantala. Dahil kapag nagpaantala ka, hindi talaga tayo maliligtas. Gusto ng Panginoon pakinggang mabuting sinabi niya. Walang if, walang but, walang pero, sana, ganito. Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Hindi po ganun ang sinasabi. Tandaan ninyo, eto pa. Magbibigay pa tayo ng isang halimbawa sa writings ni Ellen White sa Great Controversy, page 594. At ito din po ay hinango niya sa sulat sa Matthew chapter 16 mula verse 22 at patuloy. Ang sabi rito ay ganito. Before his crucifixion, the Savior explained to his disciples that he was to be put to death and to rise again from the tomb, and the angels were present to impress his words on minds and hearts. So, ito pong pangyayaring ito ay hango po ito sa Matthew chapter 16. Gusto ko pong basahin sa inyo, ito po, ilista po ninyo at pwede nyo pong basahin sa inyong mga Bibliang hawak. Itong sinasabi sa Matthew chapter 16, ganito po ang ating mababasa. Ano ho? Napaka-importante ho, napakinggang mabuti ang sinabi ng Panginoon. Nung nagsalita ang Panginoong Hesus dito sa verse 21, mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. O ngayon, ano ang tugon ni Pedro sa verse 22? At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. So yung sinasabi ni Kristo, yung magaganap sa kanya, hindi pinaniwalaan ng mga alagad, lalo na si Pedro. Kaya pagdating sa verse 23, sabi ni Jesus, datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ito po ang lesson na dapat nating matutunan. Nung sinabi ni Kristo kay Pedro, lumingon ka sa likuran ko, Satanas. It doesn't necessarily mean na si Pedro siya yung Satanas, hindi ho. Ang pag sinabing Satan, adversary o kalaban, of course, merong totoong Satan. Yun po yung lumaban na si Lucifer, lumaban siya sa Diyos, kaya tinawag siyang Satan. Dahil ang ibig sabihin ng Satan, kalaban, adversary, or enemy. Sa puntong ito, nung sinabi ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, it means, nilabanan ni Pedro, naging Satan siya, in a sense, na yung plan of salvation, na dapat ang Kristo ay mamatay sa krus at muling ibangon ng Diyos sa ikatlong araw, mangyayari yon. Pero tinutulan ni Pedro. That's why, in that sense, tinawag siya ni Kristong Satan because nilabanan niya yung plano o paraan ng kaligtasan na dapat ang Kristo ay mamatay. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari, kailanman hindi mangyayari sa iyo yan. Isipin niyo, nilabanan niya yung plano ng kaligtasan.
So hindi talaga nila pinapakinggan yung plano ng Diyos para sa kaligtasan dahil ang popular o sikat na paniniwala ng panahong yon, ang Mesayas ay magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin ng Roma at magtatayo sila ng literal na kingdom nung panahong yon. Yun ang popular o sikat na paniniwala sa panahong dinatnan sila ni Kristo. Kaya si Pedro at ang mga alagad, iba ang takbo ng isip. Kaya naman sinabi ni Kristo, napansin nyo sa verse 23, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi alin? Mga bagay ng tao. Yun ang magiging danger po sa atin. Kapag hindi natin pinakinggang mabuti yung sinabi ni Kristo at ng kanyang propeta, magiging mapanganib sa atin. Bakit? Ang iniisip natin, mga bagay ng tao, hindi bagay ng Diyos. Kaya gusto ko po kayong dalhin doon sa katanungan na walang ipaano ganito, ipaano ganyan. Baka pwedeng ganito. Baka mayroong ibang lugar, walang mag-declare pa. Nung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta, yan ang signal na tumakas na kayo. Therefore, tumakas, huwag magpaantala. Huwag nating pinag-iisip ang mga bagay ng tao dahil may sinabi si ganito, may sinabi si ganyan. Kung anong sinabi ng Bible at kung anong sinabi ng kanyang propeta sa pagkakataong ito, prophetess na si Ellen White sa mga Seventh-day Adventists, sundan po natin yon. Okay, balikan ko po yung aklat ng Matthew. Dito po sa Matthew chapter 16, hindi lang po doon nagtapos yung sinabi na yun ni Kristo, inulit-ulit niya yon. Dito sa chapter 17, magkasunod lang ho, di ba? Sa chapter 17, ganun din po ang naging kaganapan o pangyayari. Sabi rito sa verse 22, at samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw, siya'y muling ibabangon. At sila'y lubhang nangamanglaw. Ito, inulit ni Kristo sa ikalawa. Pero sa halip na intindihin nila, nalungkot pa sila. Bakit sila namanglaw? Bakit sila nalungkot? Kasi nga, yung sinabi ni Kristo, hindi ayon doon sa sikat na paniniwala. Kaya sila namanglaw. Inulit niya pangalawa yun ha. Ito na pa ang pangatlo. Matthew pa rin. Hindi tayo alis sa aklat ni Matthew. Sa chapter 20 ni Matthew, ganun din ang sitwasyon. Ito, pakinggan niyo po ito. Ang sinasabi ng Panginoon na inulit niya. Dito po sa verse 19, Matthew chapter 20, verse 19 and 20. At ibibigay siya sa mga hintil upang sila'y kanilang alimurahin at hampasin. At ipako sa krus, at sa ikatlong araw siya'y ibabangon. Nang magkakayo'y lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba, at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na ang aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Eto, napansin niyo po yan. Inulit-uli sa ikatlo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na siya'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw mabubuhay. Hindi na naman nila inintindi. In fact, yung anak ay yung ina ng dalawa na si Santiago, yung dalawang alagad, yung ina lumapit kay Kristo. At ang sabi kay Kristo, ang pakiusap, pagka nasa kaharian ka na, pwede ba yung isa kong anak sa kanang upuan mo at yung isa sa kaliwa? Puro political ambition pa rin ang pinapangarap nitong mga alagad. Kaya ang reaksyon ng 10 doon sa 12, nagalit din kung ituloy nyo ang basa. Kasi parang iniisip, unahan pa tayo nito Dapat ako sa kanan ni Kristo, yung isa sa kaliwa. In short, hindi nila iniintindi yung sinabi ng Panginoon kahit paulit-ulit. At yun ang naging problema sa mga alagad nung si Kristo sa panahong hinuli at pinatay, nagsitakas sila. Nalungkot sila, nalumbay sila. At nung ibinalita nga ni Maria Magdalena nung araw ng linggo na nabuhay ang Panginoon, hindi maniwala yung mga alagad. Bakit? Hindi kasi yun ang sikat na paniniwala na kanilang inintindi at pinaniwalaan. So ganun din ang magiging panganib po sa atin na mga nabubuhay sa huling panahon kapag hindi natin inintinding mabuti yung sinabi ng Panginoon at ang gusto natin ay kung ano yung sinabi ng iba, abay magiging mapanganib. Nung sinabi ng propetisa, panahon ng pagtakas sa mga bundok, tumakas na. Ngayon, dadagdagan ko ng isang pangyayari sa panahon ni Lot. Pansinin niyo po ang lesson na pwede nating matutunan dito. Chapter 19 ng Genesis. Makikita niyo yun sa screen, verse 12. Ang sabi rito, at sinabi ng mga lalaki kay Lot,
mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Hindi kasi yung sa tanong, pwede bang isama yung mga non-SDA na kamag-anak? Eh syempre, tayo gusto talaga nating masama yung mga mahal sa buhay sa pagtakas eh. Kaya lang, ito ang sitwasyon. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka ba ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-alis mo sa dakong ito. So yung tanong ni Lot, ng dalawang anghel kay Lot, mayroon ka bang mga kamag-anak? So pareho doon sa tanong ng ating kapatid, pwede bang isama yung mga hindi natin kapareho sa pananampalataya, mga kamag-anak natin? Eh pwede, gusto nga ng Diyos yun eh. Kaya lang ito, tuloy natin ang basa. Verse 14, lagpasan natin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito. So yun ang sabi ngayon ni Lot doon sa kanyang mga manugang, yung mga asawa ng kanyang mga anak na babae. Eh gusto niyang maligtas din syempre yon. Pero tingnan nyo kung ano yung naging sagot ng mga kamag-anak niya. Sapagkat gugunawi ng Panginoon ng bayan, datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Hindi nila pinaniwalaan yung sinabi ni Lot. Ito'y pagmamadali na ito. It is very urgent na tumakas na si Lot kasi pagsikat ng araw na yon, gugunawi na. Gugunawi na ang Sodoma at Gomora. At ang akala ng mga kamag-anak, siyempre kahit ako naman gusto kong isama yung kamag-anak. Kaso nandyan talaga yung pag-alinlangan. Isipin mo, sa isipin ng kamag-anak mo na hindi naman talaga aral sa doktrina ng Biblia at sa Spirit of Prophecy, bakit tayo tatakas? Okay lang yan, Sunday law, at least nagkakaisa na ang lahat ng tao. Ba't tayo pupunta sa bundok? Ang ganda-ganda ng sitwasyon ko rito. Gusto mo mang isama. Gusto talaga natin. Kaya lang pag hindi sila naaralan ng aral ng Panginoong Hesus, lalo na sa doktrinang ito, sa Spirit of Prophecy, hindi rin ho talaga sila maniniwala. O ngayon, itutuloy ko ang basa dito po sa aking hawak, Genesis chapter 19. Ito po ang naging sitwasyon. Pagmamadali na ito Sa chapter 19 verse 14, ituloy natin sa verse 15. At nang umuumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot. Urgent nga Pinagmamadali na ho talaga. Kagaya ng sinabi ni Kristo before the destruction of Jerusalem. Pagmamadali iyon kasi yung nasa bubong, wag nang pumasok sa bahay para kunin pa kung ano-ano mang mga abubot o kayamanan mo doon. Kahit yung mga nasa bukid, wag nang pumasok sa Jerusalem para kunin yung balabal. Urgency ito Pag sinabing takas na, nakita mo na yung sign, takas na. Tuloy natin. At ang umumaga ay pinagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. So dahil hindi niya maisama yung iba niyang mga kamag-anak, yung kanyang asawa na lang at dalawang anak na babae na wala pang asawa. So sila na lang. So ang nangyari sa verse 16, datapwat siya'y nagluluwat. Ibig sabihin, nagpapaanta-antala pa. Nagpapadelay-delay pa si Lot kasi nga naman, ang iniisip niya, yung mga kamag-anak niya, natural yun Ngayon, datapwat siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Eto na. Napansin nyo rito, gustong maligtas ng mga anghel ang asawa ni Lot, ang kanyang dalawang anak. Kaya pati sila, hinawakan na ng dalawang anghel sa kamay. Itinakas na kasi hindi na pwedeng magpa-delay-delay Agaran si Lot, syempre, maintindihan natin, tao tayo, mga mahal sa buhay natin yan Gusto natin talaga isama sila. Kaya lang, yun po ang nagiging problema, naaantala ang pagtakas dahil nga, yung kasama mo hindi mapagpaniwalain. Hindi naniniwala sa urgency ng kailangan tumakas na agad. Hindi sila naniwala O ngayon, hindi napilit yung asawa ni Lot at yung dalawang anak niya. Pero sa buong kwento, doon, basahin nyo yung buong chapter 19 ng Genesis, nasa labas na sila, patakas na, at ang bili ng mga anghel, huwag lumingon at mamamatay kayo. Pero ano ang puso ng asawa ni Lot? Si Mrs. Lot, lumingon. Bakit?
nandun yung kamag-anakan. Pangalawa, nandun yung kanilang mga ari-arian, possession. Meaning to say, hindi pa nakawala si Mrs. Lot sa mga bagay ng sanglibutan. Hindi siya ready na patungo sa kaligtasan. So, ganun din ang magiging sitwasyon sa ating mga mahal sa buhay na gusto man nating iligtas, yung puso nila hindi talaga converted. Kung paano ang puso ni Mrs. Lot, hindi converted. So, pwede nating isama yung hindi natin kapananampalataya, pero pwede natin pilitin. Pwede natin pakiusapan yung mga anghel, sige, hilahin natin sila. Pero kung ang puso nila hindi talaga converted, hindi naniniwala, remember, Mrs. Lot. Ganyan din po ang magiging tagpo. So yan po yung ating sagot doon sa inyo pong concern, sa inyo pong magandang katanungan na yon. Okay? Babalikan ko ng konti, baka may na-miss out ako doon sa tinatanong niya. Kasi how about daw yung mga mahal natin sa buhay, okay? Nasagot na yon. Napakinggan niya sa ibang kapatiran, nag-declare ng Sunday law. Halimbawa, nasa Canada ka, umalis ka doon, lumipat ka sa ibang lugar na walang Sunday law, hindi totoo yon. Lahat yan, international Sunday law po ito. Kaya nga sabi sa Biblia, yung mga bawat laya, alipin, mayaman, duka, panglahatan po ito Okay? At sabi ng iba, hindi daw lahat lilikas kasi need pa ito ng ibang makapakinig ng pabalita ng kaligtasan. Kayo bang mga evangelist yung sinasabi na gagamitin ng Diyos sa huling panahon? Ibig sabihin, yung maiiwan. Parang yun yung punto ng tanong, paano yung mga maiiwan? Kasi yung iba hindi daw lilikas. Uulitin ko ang liwanag na binigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist ay para sa Seventh-day Adventist. Yung punto, yung signal, yung warning. Kasi magkaiba po ito Huwag ma-misinterpret ng mga hindi Seventh-day Adventist Ang pinag-uusapan natin dito, yung liwanag na exclusive, yung signal. Yung signal na tumakas ka kapag dinideclare ng Sunday law, yan yung signal para sa mga Seventh-day Adventist. Meaning, pag Seventh-day Adventist ka, believer ka ng Diyos, takas na, yun ang direction mo. Yun ang liwanag na binigay sa'yo. O sinong may iwan sa syudad para mangaral? Ito na nga po yung pinag-uusapan sa theology ng Biblia, the 11th hour workers. Sino yung 11th hour workers? Sila po yung mga taong tinawagan sa Revelation chapter 18 nang nagliwanag yung anghel, the loud cry power, makukonvert yung mga mananampalataya ng Diyos sa iba't ibang grupo ng samahan. Ito na papasok ngayon, kaya nga sabi ko kanina, huwag ma-misinterpret ng mga non-Seventh-day Adventist o hindi mga Seventh-day Adventist. Ang inyong magiging function or pagganap ay ito na. Pagtakas ng mga Seventh-day Adventist, kasi yung light para sa kanila ibinigay na kapag dineclare yan, takas na kayo. Sinong maiiwan? The 11th hour workers. Yun yung mga naliwanagan sa panahon ng loud cry na nagkaroon ng issue yung Sabbath at Sunday. Ito yung mga grupo ng mga tao sa iba't ibang sama ng pananampalataya. Didiretsuhin ko na. Meron dyan mga Roman Catholic, born again, Baptist, o sino pa mang samahan ng Christian denominations at ibang relihiyon na mga gusto talaga magtapat sa Diyos. Sila po yung magpapatuloy dito sa kaunting panahon na yon. Bakit? Sabi po sa Biblia, Matthew chapter 24 verse 22, maliban na paigsiin ang araw na yaon, walang lamang makaliligtas. Meaning kaya sila 11th hour workers. Isang oras na lang, 12:00 na. So maigsing panahon ang ipagkakaloob dun sa mga 11th hour workers na sila ang magpapatuloy. Sila ang magiging frontliner during that time. Hindi ang mga Adventist kasi ang liwanag para sa Adventist tumakas. Hindi ko naman masisisi yung ibang Adventist na nangangatwiran. Sinong maiiwan para mangaral? Yun kasi ang problema kapag hindi natin kinontextualize yung sinasabi ng Biblia sa mga usapin ng 11th hour workers, yung liwanag na para sa iyo at ano yung liwanag para sa iba. Kaya dito po, pag sinabi doon sa Spirit of Prophecy books, may mga lingkod ang Diyos, may mga anak ang Diyos, hindi lang Seventh-day Adventist yun. Dahil maraming mga anak ang Diyos, itinuring niyang bayan sa iba't ibang samahan ng mananampalataya. Pero siyempre hindi nila alam na yung doktrina nila mali. Ang linggong pangilin, mali yan Ang paniniwala na si Maria ay ina ng Diyos, mali talaga yan. Ang paniniwala ng patay may buhay pa, mali talaga yan. Pero sincere sila, hindi pa nila alam yung liwanag. Pero sa panahong ito, sa panahon ng issue ng Mark of the Beast, maliliwanagan yung mga yan. At sila yung gagawa, sila magiging frontliner.
Sila ang kapalit ng mga Seventh-day Adventists na itatayo ang banner ni Emmanuel ng ating Panginoong Hesukristo. Sila yon. So, yan po yung punto kung bakit sinasabi natin na merong mga iba't ibang gaganap sa bawat baitang ng panahon sa pagtatapos ng sanglibutang ito. So, yun po ang kagandahan nung tanong ng ating kapatid. Kaya, yun po. So, huwag nating isipin sino mangangaral. Ang Diyos ho, ang bahala, ang importante, yung liwanag na binigay sa atin, sundin natin kaya ko kinumpara yung pangyayari noon sa panahon ng ating Panginoon. 3 beses niya, sa book ni Matthew lang 3 beses niya sinabihan ng mga alagad na mamamatay siya pero sa 3 araw mabubuhay ayaw nilang maniwala. Kasi may mga katuwiran sila. Marahil ang katuwiran nila, paano matutupad yung kingdom mo rito sa lupa kung mamamatay ka? Di ba? So, wag ko tayong isipin yung mga bagay ng tao. Kaya ganyan sinabi ni Kristo kay Pedro, kasi pinag-iisip nyo yung mga bagay ng tao, hindi yung mga bagay ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos ganito, specific yan, ganyan talaga yan. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo, patayin mo ang iyong anak para sa akin, gawin mo yan. At nakita nga ng Diyos, tapat talaga si Abraham, di pinigil niya ngayon. Although, syempre, may paunang kaalaman ng Diyos, alam niya yon. Ang punto lang natin ganito, kung ano yung sinabi ng Diyos, sundin mo, gawin mo. Wala nang ano mang katuwiran, walang ifs, walang buts. Kasi sinabi ng Diyos yan Nung sinabi ng Diyos doon sa panahon ng Israel na, huwag niyong hahawakan yung kaba ng tipan dahil pag hinawakan nyo yun, mamamatay kayo. Nung na-travel yung kaba ng tipan, ang nangyari, yung baka natisod. Kaya yung kaba ng tipan na nakasakay sa karo, tumagilid at malalaglag. Maganda ang motibo ni Uza. Sinalo niya kasi malalaglag O sino ba'y sabing masama? Nagsasalo lang naman siya O anong nangyari kay Uza? Sa kanyang ganda ng motibo, anong nangyari sa kanya? Di namatay. Kasi sabi ng Diyos, huwag mong hahawakan, huwag niyong hahawakan, mamamatay kayo. Ang tao, hindi pa maganda motibo ko O di nilabanan mo ang gusto ng Diyos. Ang usapin dito, hindi yung ganda ng motibo mo. Ang usapin dito ay kung ano ang sinabi ng Diyos. Bakit? Sa Old Testament pa lang, unang Samuel, Kapitulo 15, talatang 22-23, mas maigi ang pagsunod kaysa hain. Obedience is better than sacrifice. Di ba? So yun yung punto na kung ano yung sinabi ng Diyos, sundin. Walang pinagkaibayan kay Saul. Sabi ng Diyos, lipulin mo yung mga Amalekita, pati bata, sanggol na sumususo, pati yung mga hayop. Patayin mo. Divine judgment yun Pero nagtira si Haring Saul ng mga matataba na baka, kambing para ihandog naman sa iyo, Panginoon Hindi ko na pinatay para ihandog din sa iyo. Hindi, takwil siya ngayon sa Diyos. Yun ang punto natin. Walang ifs, walang buts. Kung ano sinabi ng Diyos, sundin natin. Para maligtas tayo. Dahil kung hindi, madadaganan tayo dito sa syudad sa panahon na dineclare ang National Sunday Law. Okay? Next question. Ito ay galing kay Arguelles Vernon. Okay? Magandang hapon sa iyo, kapatid. Galing po ito sa Australia pa. Wow. Ang sabi ni Brother Vernon, ask ko lang bro Melvin, may mga kapatid tayong SDA na itong COVID-19 ay galit daw ng Diyos at pinagbasihan nila yung Revelation 15 verse 1. Tama ba itong sinasabi nila? Yan, yung magandang tanong natin kapatid. Ang sagot ko mali. Mali po yung sinasabi ng iba nating kapatid na yun. At sana i-share nyo yung mga video. Actually, sinagot ko na ito nung nakaraan nating broadcast. Pero pinangako ko naman kay Brother Vernon, padaanan pa rin natin ito ng konti. Mali po yung iniisip nila na ang COVID-19, ito yung part ng 7 salot na galit ng Diyos. Babalikan ko yung mga talata kung bakit ko sinabing at tuwirang sinasabi ko, mali kayo mga kapatid na nag-iisip niyan. Mali talaga. Ito balikan natin. Sa Apokalipsis 15:1, ito yung pinagbatayan. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas, 7 anghel na may 7 salot, na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. So ngayon ito, sinasabi dito yung 7 salot at siya yung panghuli. Pag sinabi panghuli, hindi gitna, hindi una, huli. Panghuli itong 7 salot. At ito, sinasabi diyan para maganap daw yung alin? Kagalitan ng Diyos. Very definite ang Bible, kaya ang ating interpretation natin dito, historical, grammatical. Grammar kasi ng tao ginamit at nakabatay sa history. Historical, grammatical. Hindi tayo nakabatay sa futuristic, hindi tayo nakabatay sa preteristic. Kasi yun ay mga pandaya sa tao. Gaya ng ginagamit ng marami ngayon. Ito ang ating ginagamit. Historical, grammatical approach. 7 salot, panghulian. At tinatawag ang 7 salot, kagalitan ng Diyos yan. The wrath of God. Okay.
Ang tanong, kailan ba ibubuhos ang huling 7 salot? Ano ang dahilan bakit ibubuhos ito? At bakit sinabi na siya yung wrath or kagalitan ng Diyos? Eto tuloy natin. Sa Apokalipsis 14:9, ito ang ating mababasa hanggang Gs. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So ano ang dahilan kaya nagkaroon ng kagalitan ng Diyos? Kasi ito'y warning na kapag ikaw ay sumamba sa hayop, tumanggap ng kanyang larawan sa iyong noo, sa iyong kamay, doon kakamtan mo ngayon ang kagalitan ng Diyos. Sa makatuwid, may dahilan kung bakit sinabi sa chapter 15 yung kagalitan ng Diyos na 7 salot. Sa chapter 14 pa lang, pinakita na ito na kapag tinanggap mo ang mark of the beast, doon mangyayari na ibubuhos yung 7 salot. So ngayon, ang tanong, sa panahon ba natin ngayon, sa COVID-19 situation natin, meron na bang mark of the beast? Obviously, wala pa. Hindi pa yan. Kaya nga sabi ko sa unang broadcast natin kahapon, itong COVID-19, hindi pa ito yung kahirapan. Although mahirap talaga itong sitwasyon, pero hindi pa yan. Wala pa tayo sa lundo ng pinakamahirap. Bahagi pa lang ito ng mga pangkalahatang salot na sinabi sa Matthew 24. Hindi ito ang huling 7 salot dahil wala pang mark of the beast. Yan ang context ng Bible. O ngayon, sa chapter 16 verse 1, eto na. Di magkasunod ng kapitulo, 14, 15, 16. Sa verse 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Verse 2, at humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Ay di lalong lumiwanag. Kaya ibinuhos yung 7 salot dahil sa mga taong tumanggap ng mark of the beast. Ngayon, wala pang mark of the beast, therefore, wala pa yung 7 salot. Kaya ko sinasabi na mali yung paniniwala ng iba na ang COVID-19, yan ay kasama sa 7 salot. Maling-mali. Wala nang mamali. Sa lahat ng mali, yan ang pinakamali. Yun po ang ating masasabi kung Biblia ang pag-uusapan. Di ba? So yung mga nagsasabing ang COVID-19 ay part ng huling 7 salot, nakabatay lang yun saan? Exegesis, hindi sa Biblia. Exegesis, yung nasa isip ng tao, nilalagay sa Biblia. Dapat ang gawin natin, exegesis. I-extract natin yung sinasabi ng Biblia. At hindi kung ano yung mga haka-haka lang ng puso. Kaya nga programang ito, Reasons of Faith. Kinakailan may dahilan, rason, ebidensya ang ating paniniwala. Hindi lang basta-basta magpapaniwala dahil sa mga nababasa nyo sa kung saan-saang mga fake news, lalo na sa mga social media, ang daming fake news dyan. Lalo na sa pananampalatayang Kristiyano. Huwag ho kayong basta-basta magpapaniwala, lalo na nun sa mga kapatid na mahilig talaga magdugtong-dugtong ng kwento. Walang ganun sa Biblia, hindi yun ang issue sa Biblia. Okay? So, tuloy tayo. Pangatlong tanong from Anonymous. Pakipaliwanag ang unang Korintos 5:11. Okay, basahin natin gusto lang naman paliwanag. Ang sabi rito sa unang Korintos 5:11, datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupik. Sa gayoy huwag man lang kayong makisalo. Okay, stop tayo doon. So maliwanag ang sabi rito ng apostol na si Pablo sa mga kapatiran sa Korinto na ang bilin niya, huwag kayong makisama. Okay? Huwag kayong maki-associate, makisama doon sa mga kapatid nga pero mapakiapid. Greedy o sakim. Mananamba pa si Diyos-Diyosan. Mapagtungayaw
manglalasing. Ay may mga kapatid pa rin talagang Kristiyano na ganun Puntahan natin yung ibang salin. Ito, babasahin natin sa New English Translation para ating makita lalo yung linaw. But now, I am writing to you not to associate with anyone who calls himself a Christian and a Christian who is sexually immoral or greedy or an idolater or verbally abusive or a drunkard or a swindler. Do not even eat with such a person. Pwede lalong lumiwanag, no? Yung mga nagsasabing kapatid, pero sila ay sexually immoral. Ano-ano ba yung mga halimbawa ng sexually immoral? Ay simple lang. Wala kang asawa, pero sino-sinong babae mo. Nakikipagtali ka sa kani-kanino man. At lalo na kung may asawa ka, kahit sabihing hiwalay ka, pero marami kang katalik na babae, tawag dyan, sexually immoral. Dapat huwag niyong pakisamahan yung mga ganon. Yun ang bilin ng apostol na si Pablo. Nakakasira yun sa pangalan ng Diyos. Hindi nakakaawa, hindi siya umaalis sa kanyang kalokohan. Huwag niyong tatangkilikin yung mga ganon tao. Yun ang maliwanag na sinasabi ni Pablo, mga mapakiapid. Imagine niyo may asawa nakikipagrelasyon pa sa iba. O sabihin wala ka mang asawa, pero kung sino-sino ang kasama mo at katalik mong babae, part pa rin yun ng pagiging sexual immoral. Lalo na yung mga greedy o sakim. Ang kasakiman, nagmumula sa pera. Kapatid nga, manggagawa nga ng Diyos, mukha naman pera. Ginagamit yung salita ng Diyos para kumita ng pera. Ayaw magtrabaho ng patas. Gusto niya umasa sa kanyang kakainin, sa kanyang mga kapatid. Katamaran ho yun. At ang tawag ni Pablo doon, greediness, kasakiman. Pinapahirapan mo yung iba para ikay mabuhay. Ang bilin nga ni Pablo doon sa mga taga-Tesalonica, doon sa sulat niya, sa 3 Gs ng unang Tesalonica, yung ayaw magtrabaho, wag din naman kumain. Alam nyo, ang Christianity, yung mga taong masunurin sa Diyos, napaka-responsible yan. Itinuturo dyan yung responsibility, integrity, honesty, loyalty. So kapag ikay tunay na Christian at masunurin kay Kristo, hindi ka nagiging pahirap sa iba. Hindi mo sinasamantala yung iyong status kung sikat ka man para lamang kumita ng salapi, para matustusan mo ang pangangailangan mo. Lalo na kung ikaw ay ministro. Napakamapanganib nito, ministro ka pero umaasa ka ng ikabubuhay mo sa mga kapatid. Tandaan ninyo, kaya malakas ang loob ng apostol na si Pablo magsabi ng ganito kasi si Apostol Pablo hindi umaasa ng pera sa kapatiran. Si Apostol Pablo may sariling trabaho. Di ba siya ay tent maker, tagagawa ng tolda. Habang kumikita si Pablo sa kanyang sariling pagpapawis, sa kanyang sariling pagpapagod, tumutulong din siya sa pagtatatag ng mga iglesia. Hindi po siya pabigat sa mga iglesia. Si Apostol Pablo ay kumakalap lamang ng pera sa iglesia para pantulong sa iba, hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya malakas ang loob ni Apostol Pablo na sabihin ng ganitong bagay. Kaya ang greediness, kasakiman, nanggagaling yan sa mga taong mapagsamantala. Aasa ng ikabubuhay, aasa ng kakainin, yung pamilya niya, bubuhayin ng mga kapatiran. Hindi ho dapat ganon ang Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo, layuan mo yung mga ganyan. Do not associate with them. Maliwanag ho ba? Marami talaga ho ngayon na ganyan ho talaga. Nakakalungkot man. Huwag tayo makisama sa kanila. Totoo ho yun. Sinusunod dapat natin ang sinasabing ito. Magaling lang magsalita. Magaling pakikitungo para siyempre, para pakitunguhan din siya at may balik sa kanya. Yung mga ganong tao, nilalayuan dapat talaga. Ako nilalayuan ko yung mga ganon. Kailangan sundin natin yung sinasabi dito. Kung ikay ganon ka rin, talaga magsasama nga kayo. Dahil sabi nga sa kasabihan, yung may pareho kayong lakad, may pareho kung paano lumakad yung isa, ganun din ang lakad mo. Birds of the same feather flock together. Ganun lang naman yun Birds of the same feather flock together. Kung ganun ka rin, ganyan ka rin talaga. Dayuan nyo yan. At tayo namang mga manggagawa ng Diyos, huwag tayong umasa ng ikabubuhay natin sa ating kapwa. Magtrabaho tayo. Kumita tayo ng patas sa sarili nating pagpapawis, huwag nating pahirapan yung iba. Kasama dito, verbally abusive.
May mga kapatid ho talagang ganon. Mapanlait ho palamura. Marami ho ako nakikita dyan kahit sa social media, kapatid, pero kung magsalita ng mga salita sa kanyang mga kapatid, ibang-iba. Hindi mo makikita sa salita ni Kristo yun yung iba nga, tinutulad pa nila si Kristo na, ba't sinabi ni Kristo ganito? Mga mangmang, mga lahi ng ulupong. Tandaan ninyo, Kristo yon, Diyos yon. Pag sinabi niya yun sa mga taong kausap niya, lalo na sa mga Fariseo, hatol niya yon. Bakit? Siya lang ang may karapatang humatol dahil nababasa niya ang puso't isip ng tao. Di ho ba? Ikaw ba, Kristo ka? Marami ho ngayon nagsasabing Kristo, ginagaya si Kristo, pero wala talagang espiritu ni Kristo Gulo ang dala. Discord o division, pag-aaway ang dala. Pag ikaw ay na kay Kristo, mapayapa ka sa loob at sa labas. Ikaw yung tipong pagka nakita ng mga kapatid, ay salamat nandito ka kapatid, nakasama ka namin. Yun ang magandang impluensya. Pero kung nakikita ka pa lang sa malayo ng kapatid, ako nandito na naman tong kapatid na to. Yun, nakakalungkot na kalagayan. So ang Kristo, minamahal. Di ba? Nakikita kasi ang mabuting ugali at impluensya. Hindi abusive sa pananalita. Marami ngayon, sabi, Kristiyano, pero abusive. Lalo na sa mga social media natin, ang gagaling nila pagka bumanat sa keyboard. Pero pagkausap mo naman, wala namang masabi. Mas maganda ho. Ako, personally, harap-harapan kong sasabihin yan. Pero yung magagaling sa keyboard, hanggang doon lang, hindi ako pumapatol sa mga keyboard na ganyan maraming ganyan. Drunkard, manglalasing. Nakakalungkot. Kung paano sa panahon ni Pablo, may mga ganyan tao, sa panahon natin lalo, bago dumating si Kristo. This is almost 2,000 years ago ang pinag-uusapan dito. Ganun pa rin ang principle. Kaya nga sabi nga ni Pablo, do not even eat with such a person. Huwag niyong samahan, maging sa pagkain. Huwag kayong makisalo talaga. Layuan ninyo. Para mahiya yung kapatid na yon. Kaso pag hindi talaga marunong mahiya, ganun talaga ang sitwasyon. Di ba? Ang tawag doon ng Bible, presumptuous sin. Mapagpalalong kasalanan. Kapalalo ang kasalanan. Presumptuous. Ano ba yung mga kahulugan ng presumptuous? Yung tipong ganito yan yung tipong kailangan mong magkamit ng maraming salapi para makatulong ka. Wow. Presumptuous ang tawag dyan. Yun yung offer ni Satan kay Jesus. Doon sa 3 temptation doon sa wilderness. Sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan. Presumptuous ang tawag doon. Kapalalo ang kasalanan. Isipin mo, maganda nga namang isipin, wow, marami akong pera, di marami akong pantulong. Alam mo kapatid, kahit hindi ganun karami ang pera mo, kung gusto mong tumulong, makakatulong ka. Dahil marami akong alam na mga kapatid na wala namang kakayanan pagdating sa pananalapi, pero tumutulong talaga doon sa maliit nilang kakayanan. Hindi mo kailangang magparami ng pera para makatulong ka. Ang katawag nga doon, presumptuous. Okay? So much for that. Yun ang paliwanag natin doon sa request ng ayaw magpakilalang kapatid. Next. Ito naman ay galing kay Niseli Maratas Ligarda. Ang tanong po niya, kahapon ito, na-late lang ko kasi. Sabi niya, happy Sabbath, kahapon yung Sabado. Bro, pakipaliwanag po ang awit 5:5. Kasi sinasabi, God hate the sins, but He loves the sinner. Maraming salamat. Yun yung Psalm 5:5. Doon sa praise na God hate the sins, but God loves the sinners. Basahin natin. Pakilagay dyan, Aliyah. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. So maliwanag naman ang sabi rito, ang Panginoon napupuot sa lahat ng manggagawa ng kalikuan. Yun yung sinagot natin doon sa naunang tanong, no? Magkarugtong ito Kristiyano na, kapatid na, pero manggagawa ng kalikuan. Sexual immoral, greedy, drunkard, verbally abusive. Pareho, halos pareho ito. So eto, ganito yan kapatid. Maganda dun sa pinorward mong tanong, no? Ganito yan. Totoo po itong sinasabi sa awit at totoo din yung praise na God hates the sin
but God loves the sinner. Or God loves the sinner, but God hates the sin. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Pero galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga, nung sinasabi sa awit na ang Diyos, kinapupuotan niya lahat ng manggagawa ng kalikuan, so kasalanan ito, yung ginagawa, kalikuan, dapat ang tao na makasalanan, layuan yung paggawa ng kalikuan. Yun yung punto, kaya sinasabi kong, tama itong sa talata, tama rin yung praise. Mahal ng Diyos ang taong makasalanan. Pag sinabing makasalanan, ang pinag-uusapan doon yung nature. Mahal ng Diyos ang taong makasalanan because since Adam sinned against God, doon nagsimula ang pagbagsak ng nature ng tao. Fallen nature. Pagkahulog ng likas sa kasalanan. So yung praise na God hates the sin, but God loves the sinner. Mahal ng Diyos ang makasalanan in a sense na siya po ay nasa fallen nature. Nahulog sa pagkakasala. Kaya nga, dapat iwasan mo ng taong makasalanan, iwasan mo yung paggawa ng kalikuan. Yun naman ang sinasabi rito. Dahil kapag ang taong makasalanan, nagtuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng kalikuan, ay talagang ito ang gagawin ng Panginoon. Siya ay mapupugnaw sa apoy. Ayon sa Hebrews chapter 12, verse 29, dahil ang Diyos, apoy na mamumugnaw. Makasalanan ka pero may pag-asa ka sa kaligtasan kung lalayuan mo ang paggawa ng kalikuan. Yun yung punto naman na mahal ng Diyos ang taong makasalanan pero galit ang Diyos sa kasalanan. Kung ikaw ayaw bumitaw sa kasalanan, makasalanan ka na nga, ayaw mo pang bumitaw sa kasalanan, mapupugnaw ka talaga. Yun ay hindi naglalaban sa sinasabi dito po sa awit 5:5. Okay? So yung sinner, tandaan ninyo, yan yung nature ang pinag-uusapan. God loves the sinner, yung nature niya, bagsak. Kaya nga sabi doon sa awit 51:5, ganun ang sabi ni David, inanyuan ako sa kasamaan. Yun yung fallen nature. Nang ipinanganak tayo sa mundo, ang tawag na agad sa atin, makasalanan. Bagamat ang sanggol na ipinanganak, hindi pa nakakumit ng kasalanan, pero ang nature niya, fallen na agad, makasalanan agad siya. Bakit? Kasi pag yan ay nagkaisip na, ang kiling ng tao ay paggawa ng mali, hindi paggawa ng tama. At yun ang sinasabi ni Jeremias sa Kapitulo 23, talatang 13. Gusto ko pong basahin para maintindihan natin yung fallen nature ng tao. In example po ito ni Jeremias. Dito po, basahin natin ha. Sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 13, talatang 23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Maliwanag ang sabi, ito'y patungkol sa fallen nature of man. Itinulad, nandito yung parallelism na makapagbabago baga ika yung Etiope ng kanyang balat. Yung Ethiopian, pwede niya bang baguhin yung kanyang balat? Impossible yon, hindi mangyayari yon. Kaya mo by your own power na baguhin ang balat mo as an Ethiopian? No. At isinama pa niya doon yung comparison doon sa leopard. O ang leopardo ng kanyang batik. Di ba ang leopard, batik yung kanyang sa balat, batik. Iba doon sa tiger na stripe. O kaya bang baguhin ng leopardo yung kanyang batik by his own power? Of course not. So, ganun din naman kayo. Yan ang sabi ni Propeta Jeremias. Ganun din naman kayo na magkagagawa ng mabuti. Of course, kaya naman natin gumawa ng mabuti. Ngunit, sabi niya, bihasang gumawa ng masama. Pag sinabi yung salitang bihasa, ang kanya mga synonyms dyan ay expert, specialist, sanay, bihasa So, yun yung punto na yung nature natin, sinner. Ang sanggol, of course, ang sanggol, wala pang nakukumit na kasalanan, pero dahil ang kanyang nature o likas, fallen, pag nagkaisip yan, ang gagawin yan, bihasang gagawa ng masama dahil yan ang nature natin. So, supposedly, ang gawa ng batuid dapat gawin pero ang kiling ng tao ay paggawa ng masama. Yun yung comparison ni Propeta Jeremias. Bakit niya ginamit yung Ethiopian? Bakit niya ginamit yung leopard? Impossible by our own power na baguhin ang ating makasalanang likas. Kaya, mahal ng Diyos ang makasalanan kasi wala siyang kakayanang baguhin ang kanyang sarili. Kaya, ang Diyos gumawa ng solusyon. Ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak
at nabuhay sa sanglibutang ito na walang kasalanan para ipakita sa kalaban ng Diyos na may taong pwedeng mabuhay na hindi magkasala as long as ang pagtitiwala niya ay sa Diyos lamang. At inihain si Kristo, siya ay pinatay, walang kasalanan. At yung buhay na malinis na yun ni Kristo, na walang kasalanan, yun ang tinatawag sa biblical theology na robe of righteousness. Yung balabal ng katuwiran. Yung damit ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 3, talatang 27, sapagkat lahat ng mga binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yun yung theology ng Bible when it comes to salvation by faith. Yung buhay na malinis ni Kristo, yun ang ipinalit niya. Yung ating kasalanan, inako niya. Ayon kay Pablo sa 2 Korinto 5:21, si Kristo na walang sala, inaring may sala. Exchange. Yun yung doktrinang substitution. Palit. Exchange. Tayong makasalanan, kinuha ni Kristo yung lugar natin. Siya walang kasalanan, yun ang ibinigay sa atin. Yun yung exchange. Kaya, nung sinabi, God loves the sinner. Kasi kung sa sarili natin, wala tayong magagawa, Diyos ang gumawa ng solusyon. Mahal niya ang sinner. Kung hindi niya mahal ang sinner, hindi niya pinadala yung kanyang bugtong na anak. God loves the sinner, but God hates the sin. So therefore, ang sinner na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay na malinis, dalisay, ayon sa biyayang binibigay ni Kristo, hihiwalay dapat sa kasalanan. Pero sa kabila, na siya kay Kristo na, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala, gaya dun sa sinundan yung tanong, na may mga kapatid na mga sexual immoral, drunkards, verbally abusive, greedy, kapag nagtuloy-tuloy sila doon, mapapahamak sila. Iyon naman ang sinasabi doon sa awit 5:5 na kinapupuotan ng Diyos, yung gumagawa ng kalikuan. Kasi may solusyon na binigay ang Diyos, nagpatuloy ka pa, doon ka mapapahamak. Okay? So, maraming salamat po sa inyong mga katanungan, at sa ibang mga kapatid at mga kaibigan na gustong mag-forward. Lagay nyo lamang po sa Reasons of Faith Facebook account. Meron pong inbox doon. Doon po sana kayo mag-forward ng inyong mga tanong para mas makita ng ating admin. Kasi pag dito po sa, although nilagay naman natin, comment your questions below, minsan kasi hahagilapin pa namin, hahanapin namin. Pero okay lang din. Pero kung mas magawa ninyo sa inbox ninyo ilagay ng Reasons of Faith, mas maganda, makikita agad namin. Okay po? So, maraming salamat po sa inyong mga i-forward na tanong at sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat na ipinagkaloob ninyo ang pagkakataon, oras na kami po ay makapagsaimpapawid ng programang ito para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong kadakilaan. Amin pong idinadalangin patuloy na pagtibayin ang aming mga kapatid na nagtanong at napakinggan po nila ang kasagutan. Sila po nawa ay magkaroon ng kapanatagan ng isip, tibay ng pananampalataya at patuloy na pag-asa sa buhay na ito na kami magiging mananagumpay dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Maraming salamat o Diyos at pagpalain ng lahat ng aming mga kaibigan at kapatid na nanood at patuloy nawa na sila'y sumubaybay at pagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa mahayag ang Panginoong Hesus sa mga alapap ng langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa mga pangalan ng bumubuo ng Reasons of Faith, ang ating Board of Trustees, kasama po ng akin pong unika iha na siyang nagsilbing technical po natin sa programa at ang aking may bahay na sumusuporta. Ito po sa atin, siyempre sa ating kinakain dito. Ito po ay programa na itinataguyod ng akin hong pamilya at ng ating mga kapatid na sumusuporta sa Reasons of Faith Media Ministry. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.